Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ay muling ipinapaalala sa atin itong tagpo na kung saan ay nasabi ni Kristo sa kanyang mga tagapakinig na napakasama ng lahing ito. Bakit po ba umabot doon sa punto na mismong si Kristo ang magsabi na napakasama ng lahing ito? Ano ba nangyayari sa panahon natin? Minsan mapapag-isip tayo, kasi ang simbahan ba o si Kristo ba sa pamamagitan ng simbahan ay talaga bang nagkukulang o nagkulang ba sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita? O sadyang matigas lang talaga ang ulo natin? Minsan mas madali pang turuan yung mga medyo kapos sa isip, mas madali pang pasunurin yung mga hindi nakapag-aral, kasi habang mataas o malayo ang ating nararating, mas lalo namang kumikitid ang ating mga pag-uutak, ang ating mga kaisipan, kung ano-ano ang ating mga naiisip, mas nagiging matigas ang ulo natin. Minsan, nakita na natin ang resulta. Halimbawa ngayon, nakikita na natin ang kapabayaan, ang bunga ng kapabayaan natin sa kalikasan, pero wala pa rin naman tayong ginagawa. Nasabi na natin na laging mayroong climate change, pero wala pa rin naman tayong ginagawa. Hinihintay lang natin kapag bumagyo ng matindi, gaya ng nangyari sa Japan, o kung ano pa man sa atin, nangyari na sa Yolanda, pero wala pa rin tayong natututunan. Ayaw pa rin natin makinig. Last week po yata yun, hindi ko alam kung Friday o basta, mayroong balita, sabi sa balita, doon sa Canada, pinayagan na ng korte, mismong korte, pumayag na pwede nang ikasal ang tao sa hayop. Doon, sa Canada, pwede na, alam mo naman, ang mga Pilipino, inggitero, mamaya, kasi doon pwede ang divorce, doon pwede ang same-sex, doon pwede ang kung ano-ano, ay pwede naman pala, payagan na natin. Paano ba? Kasi, sabi nga dito, minsan, pag ayaw makinig, ayaw talaga. Kaya nawa, ang hilingin natin sa Panginoon ay patuloy tayong gabayan pa rin. Nawa ang pasensya ng Poong Nazareno ay talagang i-stretch pa ng todo. Talagang mas pagtiyagaan pa tayo ng Diyos. Sa atin din naman,
konting hinay-hinay naman. No? Konting talino, konting pag-angat. Huwag naman natin masyadong itaas ang ating mga sarili na para bang tayo ang nakakaalam ng lahat. Na para bang kailangan ang Diyos ang sumunod sa atin. Huwag nating kalimutan, tayo ang dapat makinig at sumunod sa poong Jesus Nazareno. Amen. Thank you.